guys, welcome back sa ating channel and please subscribe for more videos to come. Balik dagat na rin tayo. Parang naninibago ako dito sa 120cm na SG ko. Parang last year ko lang to na last na gamit. Yung kasama kami sa Badfish Dive Gear. At grabe ang pangit ng aiming ko. Pinutulan ko ng rubbers, ganito yung pagload ko. Sinusuportahan ko sa aking paa para dumungo yung pana ko. Kasi nag-change ako ng shaft na walang press tab. Galing kay Aquatic Hunters by Wilson Wazoo. Ilang dives ko pa lang at sinalubong tayo agad ng biyaya. Sana, tingnan nyo to. So excuse me lang po na medyo nakadungo yung cam ko dito. At yung target ko is nasa ibabaw ko pala. Pagtingin ko sa may taas ko, akala ko wahoo. At nung nilapitan ko na and take my aim, take my shot and boom. Wa kay go duha ko buktang ngigiki at lang na. Sayang, ang laki pala sa isa. Boy, tangigi bay. Tangigis mong mata, soto yun nun. Sa second dive ko, parang nag-alangin pa rin sa aking pagtira. Grabe, sobrang lapit na ng mga oriental na sweet lips na to. Kung 100cm lang yung dala ko, patay to. Kaso nasa malalim tayo kaya 120 din nala ko. At butaluan na ako ni Panaoy. Liman kara, nikis na unta to. Sa paggamit ko ulit ng panang to, parang nag back to zero ako. Kaya nag-practice muna ako dito sa mga maliliit. Pero di ko na tinira tong maliit na oriental, baka masira pa yung bagong shaft ko. So dito na lang muna, abang-abang na lang kung anong pwede nating tirahin at maghanap ng bagong spot na tambayan talaga ng isda. Ang daming pwede nating pagpraktisan dito kaso wag muna, may malalaking mga big emperor sa may unahan. May mga unicorn sana pero ayaw kong tirahin yan. Di ko pa talaga kuha yung sa bago kong setup na pana. Ito pala yung mga isdang pinagpraktisan ko para makontrol ko na talaga yung tira niya. At yun, may first fish na tayo. Isang uri ng unicorn fish. So
ito muna yung pagpraktisan. At para sa sunod, alam na natin kung saan natin pwede tirahin. Ito, may oriental sweet lips na naman. Tinira ko na, baka wala na tayong mauwi. At dito habang nagre-breed up ako, may nakita akong malaking barakuda. Kaya dinaivan ko at pinuntahan. Di pa siya medyo klaro dyan. Ito, konting-konti na lang sana para pwede na nating tirahin, pero ayaw niya talaga. Unlucky pa sana. Tinitempt talaga ako ng isdang to kasi pag di na ako lumalangoy, hindi din siya gumagalaw. Pero bahala ka dyan, huwag na nating pilitin. May hinanap akong bato dito na grabe yung isda. Halos lahat ng klase sa reef fish nandito at ang lalaki pa sana. Kakadating ko lang sa baba, sinalubong ako nitong mga malalaking unicorn, may mga red bass, may mga parrotfish, at may mga ilak or black drummers or anong pangalan dyan. Pero yung aim ko talaga is itong malaking red bass. Di ko pa kasi na unlock tong isdang to, kaya hinintay ko talaga na siya yung lalapit. At yung mga isdang yan, nasa ibabaw nila is yung mga ilak. Grabe ang kapal. Di ko na lang tinira, baka mas poke yung red bass na hanap ko. So umahon na lang ako at maghintay ng ibang isda. So ito po yung last drop ko, at nung pagdating ko sa baba, yung malaking parrotfish lang ang naglalaro sa harap ko. Medyo umilap sila at nilapitan ko yung bahay nila sa next dive. Pero yung malas na part is nalobat yung GoPro ko at nilapitan sana ako nun ng malaking golden trevally na di ko na na-record. Nagka-chan cook lang ako nito. Golden trevally. Kapit ko yung nabitas. Sangit sa kinsing lupa. Again, na-retrieve lang pero muna po. Ano itong sumoy na ni? Kahit ang sarang magkukuha mo, sustainable fishing ng tawag. Bago sa
sa Zumba. Salamat sa suporta at stay safe, dive safe.